lipat naman tayo dito kay Senator Bato. Yan. Pag-usapan natin si Bato, mga ka-GP Natics. Meron ditong binabanggit si Senator Bato, mga kababayan. Ito, taong bayan po, napikon na ata kay Bato. Bakit, JP? Sabi niya kasi, mga kababayan, di ba respetuhin ni sila Jinggoy, kung ano po ang resulta, kung ano po ang desisyon ng Supreme Court. Ngayon, mga kababayan, mga ka-GP Natics, binalikan itong si Senator Bato ng mga taong bayan, ng social media, particularly mga ka-GP Natics, kasi nga naman, sabi nila, pinagkakalandakan, pinagdidiinan ng mga taong ito na sila daw po ay, ito po mga kababayan, sila daw ay, papakita ko lang sa inyo kung ano yung mga sinasabi nila lagi. Teka lang ha. Ito kasi mga to, lagi, may statement na binabanggit na kesyo, ito daw. Nasaan ang pangako? Ay, hindi yan. Ito pala. Hindi po ako abogado. Oo. Hindi po ako abogado. Okay. Hindi ako abogado. Okay. Hindi ako abogado. Hindi po ako abogado. Ayan, pero hindi daw sila abogado. Pero, sumusunod daw sila sa batas. Diba? Yan ang kanilang pahayag. Hindi ako abogado, hindi ako abogado, hindi ako abogado. Pero marunong kaming sumunod sa batas. Naiintindihan namin ang batas. Yan lagi ang sinasabi ng mga Duterte. Yari ka! Duterte allies, mga kababayan, particularly si Bato, Bongo, si Robin Padilla. Kaya ngayon, sabi ko nga, nagalit na ang taong bayan at sinoplak etong si Bokal, si Tobats, etong si Batorne, mga kababayan. Ano ang sagot sa kanya? Ito. Sabi kasi dito, mga ka-GP Natics, ito yung binalik kay Bato de la Rosa. Abay, loko tong screen ko ah. Ayan. Sabi dito, mga kababayan, ay ere. 'Di ba? Sabi nila marunong daw silang sumunod sa batas. Marunong daw din silang kahit hindi daw sila abogado, mga kababayan. Ang sagot dito, ang tanong pa sa kanila, Philippine obliged to cooperate with ICC. Despite withdrawal. Etong sabi ng Supreme Court, di ba? Supreme Court ang nagsabi nito. The Philippines has the obligation to cooperate with the International Criminal Court despite its withdrawal from the Rome Statute according to the Supreme Court. In its decision junking the petition challenging the withdrawal, the SC cited the Rome Statute provision that the exit does not affect criminal proceedings pertaining to acts that occurred when a country was still a state party. Hindi raw siya abogado, pero marunong akong rumispeto at sumunod sa hatol ng Supreme Court or ng Korte Suprema, mga kababayan. Yari ka! Pero bakit ganon? Lagi nilang sinasabi, yung pagkakahuli, pagpapadala dito kay Digong Duterte sa dahig, mga kababayan, at lagi nilang binabanggit, wala na tayong obligasyon sa ICC dahil hindi na tayo state party. Dahil hindi na tayo kaanib o member ng Rome Statute. Bakit ganun? Nagtataka tuloy ang taong bayan, Bato. Bakit kapag pabor sa inyo, 'di ba? Pabor sa inyo, okay lang, sundin natin ang batas. Sundin natin ang hatol ng Supreme Court. Kapag hindi pabor sa inyo, kinukondina nyo ang Supreme Court. 'Di ba? So kung dapat ganun ang inyong pinapakita, ganun ang inyong aksyon, di dapat kami din, mga kababayan, ganun din ang aming gawin, di ba? Para patas lang, alangan naman.
Di ba? Mga ka-GP Natics, kapag kayo gusto ninyo yung resulta, okay lang. Sundin natin ang Supreme Court. Supreme Court yan kataas-taasan yan. Subukan nyo. Subukan nyo na magsalita laban sa Supreme Court. Kakasuhan namin kayo ng indirect contempt. May pagganon-ganon pa. Sila Topacio. Pero kapag mga kababayan, kaalyado nila, particular na itong si Rodrigo Roa Duterte, ang pinag-uusapan, at ang sabi ng Supreme Court, may obligasyon tayo, baliwala yun sa kanila. Oh, sino hindi mauulol? Sino hindi magagalit? Sino hindi mabubuwisit sa inyo? Sabi ni Mama Rose, ano sila, abogago? Ay, sorry po, na mali lang, spelling. Oh. Diba sabi ni Ferdinand Lungalong, pag pabor sa kanila, ang batas, may intindihan nila. Pag hindi, ewan. Kakaiba talaga ang Pilipinas, ano? Mga kababayan. Sabi ni Jem H.E., nagkalokohan na ba to? Oh. Bato nga matigas. Missile guided by Holy Spirit. Yung SP nga, abogado, pero bakit daming hawak na committee kahit di nila alam? Oo nga, yan ang laging sagot ng mga DD shit pagkapabor sa kanila. Langya ka, Sir Leo. Diba? Si Bato ba dapat respetuhin? Sabi ni Janet Ernacio, matulog ka na lang, Batorne, wala kang silbing senador. Yari ka! Iyan ang mga kababayan, mga ka-GP Natics, mabuti sana kung panahon pa tayo ng dinosaur. Diba? Na hindi natin kayang i-record yung mga pangyayari, yung mga statement ninyo. Nahalungkat tuloy. Diba? Na kayo ay namimili lamang. Susundin nyo yung mga pabor lang sa inyo. At kukundinahin ninyo kapag laban sa inyo. Hindi po ba, mga kababayan? Ay, Arman na Raquinho. Si Secretary Gadon, mayroon din siyang puntos doon. Bakit si Sara nanuntok nga ng sheriff? Labag yan sa kanilang canon. Code of Ethics, di ba? Tapos nagmumura. Nagbanta ng pagpatay. Hanggang ngayon, hindi pa rin dinidismar. Si Gadon, nagmura lang sa babae na hindi pa naman doon talaga diretso sa babae yung pagmumura niya, mga kababayan. Hindi naman kasi doon sa babae. Hindi niya sinabi yan ng ito po, mga ka-GP Natics, ay naka-live. Hindi niya yan sinabi ng naka-live. Ito ay usapan nila privately ng isang tao. Apparently, ang nangyari, lumabas ito sa media. Pero si Sara, nagmumura at nagbabanta sa buhay ni BBM, ni Epelisa, at nitong si Speaker Martin. Pero hindi po nadidisbar. Diba? Sabi ni Smokey, double standard si Bato. Kaya nga Batonggoy. Sabi ni Charito Sambrona, yung sa SC Calvo, sa Senate Calvo din, puro lihis yung desisyon nila. Yan ang ibig sabihin yan, mga kababayan. Yan yung talagang double standard, AC/DC. Kumbaga sa mga lalaki dyan o mga babae, di ba? Patol dito, patol doon. Pwede sa lalaki, pwede sa babae. Kaya ba to, mga kababayan, sala sa init, sala sa lamig.